Healing naman tayo. Hello. Brother John, good morning. Good morning. Taga saan nga kayo? Taga Jensen talaga ako pero nasa Iloilo ako ngayon. Jinsan? Kapitbahay ni Tito Rinante Aksay, kapitbahay talaga. Kamag-anak ba kayo? Hindi po. Jinsan? Ako friend talaga po. Jinsan di Ilonggo? Yes po, Iloilo ngayon. Ilonggo po. Ilonggo. Sa Jinsan di Ilonggo ka din? Opo, Bisaya. Bisaya? Saan ko masakit? Bisaya ang Davao? Jensen, Davao, Bisaya. Oh. Morning. Oh, good morning. Ako lang kasi mag-isa dito, Brother John. Ganon. Tulong lang siya sa akin na, kasi Pasama lang ako. Wala akong kasama dito. Okay. Malis na kasi yung asawa ko, may trabaho. Ganon. Ilan na magagamot na nilapitan mo? Yung pinakauna talaga, kasi hindi ko alam na kinulam ako nung sa office ako. Client ko kasi siya si Master Tutu. So ngayon, binidyo nila ako kasi sabi nila kinulam daw ako kasi hindi ko alam kasi Seventh Adventist din ako, Brother John, so hindi ko alam ng mga ganyan. So sabi niya, punta ka sa akin kasi may nakita ako sa'yo. Kasi nagpunta siya sa office ko sa law firm. Kasi may ako enkwentro na na business partner na mag-asawa. Tapos umalis sila bigla. Parang trinaidor nila ako. Ginamit nila yung office ko na lawyer. So kinuha lahat yung clients ko. Tapos hindi ko alam na noon pala yung pag alis nila, yun doon parang nilulungkot nila ako, parang dahan-dahan na pinapatay. Yun kasi yun din ang sabi ni Master Toti, punta ka sa akin kasi gagamutin kita. Sabi ko, bakit ano po? Tapos nagpa-hospital ako last time, na-admit ako, wala din positive, negative lahat. Tapos after that sa kay Master Toti, ganun pa din, another na naman, napunta ako sa tatlong manggagamot. Ang last yung fifth ko. Ano ba naramdaman mo sa katawan mo ngayon? Ang tiyan ko po, pabalik-balik, ang sakit masyado. Yan. Parang ngayong umaga lang talaga na mga 15 minutes, parang ganon. Pag-alis ng asawa ko. Tapos yung aura ko po, parang hindi ako. Stress. Ganon. Sige. Bumalik ako sa CR, Brother John, bumalik. Sige. Kasi nung first talaga, minidyon ni Master Tuti, pinatay daw yun. Hindi ko alam. Pinatay? Bakit nandyan pa yan? Kasi sabi nga daw, sa ibang din ng magagamot, yung lahi daw nung nagkulam sa akin marami. Nagpakulam. Lahi daw. Hindi yata nila natanggal. Hindi na baklas. Pinatay-patay lang, pero hindi binaklas yung kulam. Dapat baklasin ang kulam. Ano yung mahaba sa'yo? Kaliwa, kanan? Kanan, no? Kanan? Kanan. Ngayon parang kaliwa. Paano? Palipat-lipat? Kaliwat kanan? Kaliwa na naman. kaliwa ang haba. Palipat-lipat po. Kagabi, kanan. Ngayon, kagabi, kaliwa. Ipagdikit-dikit mo yung ano mo. Hindi ganyan. Idikit, hindi. Idikit na ganyan. Ito yung mayos, bigyan ng lakas. Makikita mo yan. Sa gitnang guhit. Kaliwat kanan pala. Opo. Minsan kanan, minsan kaliwa. Palipat-lipat. Yes po. Papalit-palit yung mga ano yan, mga sa mga espiritu. Ubos yan ngayon. Tapos dito sa bahay namin, Brother John, ito po yung namin. Hayaan mo na lang, hayaan mo yung puno. Walang pakialam ang puno. Walang pakialam ang puno. Tao ang gumagawa. Nagutos lang ng mga ano. Hayaan mo yung puno dyan. Minsan tumutulong din ng mga engkanto. Magkuha kayo ng tubig na isang baso na tama-tama lang mainom. Dito po sa kahit saan. Basta kay tubig. Yung glass. Isang baso na tama-tama mainom.
Hayaan mo, papausahan natin yan. Nandyan na yung baso. Opo. Nilagyan mo ng tubig. Nasaan na? Ah, ilagay lang dyan. Tapos ang gagawin natin, Mrs., yung cellphone mo, ipatong doon sa itaas ng baso. Yung mukha ko. Itakip mo doon sa ano. Okay po. Sa tubig, Brother John. Oh, itakip sa taas. Gawin mong takip yung cellphone, ganyan. Bitawan mo lang. Okay na? Oh, sige. Bitawan mo lang. Tabi-tabi lang kayo. Sige, sige. Yung camera, yung camera, kailangan doon nakatutok din yung camera, saka yung mukha ko doon din sa baso. Sa baso. Hindi. Ano? Ayan, muna yan. Ganon. Sige na. Ipatong. Gawin yung takip. Ano bang natin? Sinasabi. Ganyan tapi. Bitawan mo lang. Okay na? Tabi-tabi kayo dyan. Sige, umpisan ko na. Masabi lang pagtapos na ha.
Sige, inumin mo, misis. Okay, inumin mo yan, inumin. Inumin. Hindi ko huhulihin ng mangkukulam. Inumin mo, patay na yan siya, sa tubig lang. Hindi ako nanghuli ng mangkukulam. Hindi ako basta-basta manghuli ngayon. Kahit yan sa tubig lang, patay na sila. Nasa loob man o labas sa katawan mo, mamatay sila. Papasok sa espiritu nila yung dasal. Ngayon, mamamatay sila. Yung katawan nila, mamatay ang espiritu nila. Yung katawan nila, dahan-dahan, mamatay yon. Magkasakit, dahan-dahan kasi patay ng spirit nila. Pag marami silang pinapatay. Pero pag wala pa silang pinapatay, tapos babalik sila sa Diyos natin, baka pwede pa silang gumaling. Pero pag marami silang patay, mamamatay talaga sila. Saka walang kagamot sa kanila hanggang mamatay. Binaklas ko muna yung kulam bago kita gamutin mamaya. Sisilyuhan kita. Oo. Ilang taon ka na pinahirapan yan? 3 years na. Ganon. Pabalik-balik lang. Sige. Balik-balik. Tingnan mo lang. Pati yung nag-utos, kung anong sakit mo, nandoon din sa kanila. Yung nag-utos, hindi sila gagaling pag hindi sila babalik sa Diyos. Kasi pag nag-utos ka, para ka na din mangkukulam. Hati kayo sa kasalanan ng mangkukulam. Sabay kayo sa impyerno, ang mangkukulam sa kanag-utos. Pag hindi naghingi ng tawad. Ang mangkukulam talaga, walang patawad. Hindi ko pinapatawad yon. Bilang pausas kanila, lahat na sakit mo, nandoon na sa kanila. Saka hindi na siya magamot hanggang mamatay sila. Silipin mo yung kamay mo, pantay na yan. Wala na yung kulam mo diyan. Magpa-recover ka na lang. Gagamutin kita maya-maya. Pantay na? Wala nang kulam sa katawan mo. Nandoon na sa kanila. Pasensya talaga sila. Patay sila. Hanggang mamatay sila, walang makagamot sa kanila, no? Bilang parusa sa nag-ritual, ha? Yung nag-ritual, ha? Pero yung nag-utos, pwede pa yun sila papatawarin kasi wala man silang pinapatay. Sisiluhan kita maya. Pantay na, di ba? Kaya nga. Pantay na, di ba? Sige. Magaling ka na. Magpa-recover ka na lang. Pero anuhin ko yan. Ibibless ko yung tubig, tapos sisiluhan kita para hindi ka na balik-balikan. Kung titirahin ka nila, kung buhay-buhay pa sila, titirahin ka, kusang babalik sa kanila. Makulam. Tapos pag may sakit na papasok sa iyo, gagamutin ka sa sarili mong katawan, sa sarili mong dugo. Yan ang ginagawa ko ngayon. Ganun yan siya.